pinuputol ng mga tao ang mga puno sa kagubatan. Sinisira at kinakalbo ng mga tao ang kagubatan. Winawasak, minimina, binubutas ng mga tao ang lupa sa kabundukan. Kaya naman walang sumasangga sa mga malalakas na hangin at mga bagyo dahil pinuputol ng mga tao ang mga puno sa kagubatan. Kaya naman, bakit po natin isisisi sa Diyos ang mga nangyayaring kalamidad sa ating bansa? Kung pag-aaralan niyo pong mabuti, ang lahat ng mga kalamidad na nangyayari sa atin ay kasalanan ng ating kapwa-tao. Kung inayos lamang po ng mga tao ang flood control, kung saan ang flood control na ito ay pipigil sa lakas ng agos ng tubig. Palpak ang gawa ng tao, lahat ng mga perang para sanay sa flood control ay ninakaw. Kaya naman, ano po ang resulta? Ang resulta po nito ay ang baha sa Cebu. Ang mga malalakas na ulan hindi na mapigilan ng mga puno sa kagubatan. Dahil putol na po ang mga puno sa kagubatan. Kinalbo na po ng ating mga kapwa-tao ang kagubatan. Kaya naman, sino po ang dapat sisihin? Di ang kapwa natin tao. Kaya naman mga kapatid, huwag po natin isisi lahat sa Diyos ang mga nangyayaring kalamidad sa ating bansa. Ito po ay kagagawan ng ating kapwa-tao. Kaya naman mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo Jesus, ang kailangan po natin ngayon ay sama-samang manalangin. Ipanalangin po natin na wala pong pumasok na mga malalakas na bagyo sa ating bansa. May pumasok man po na way mahina lamang. Mga kapatid ko kay Kristo, sama-sama po nating ipanalangin ang ating bansa. Sama-sama po nating ipanalangin ang kapayapaan at pagmamahalan sa ating bansang Pilipinas. Naway pagpalain po tayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen.